Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon ay araw ng Martes at nandito tayo guys sa bahay. Hindi ako kanina nakapag-vlog dahil sa medyo late na tayong pumasok. Guys, hindi na ako mag-i-intro kasi ewan ko ba? Naiinis ako. Naiinis ako guys. Alam mo kasi kung bakit ako naiinis kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman kay Kuya Oliver, Nanay Ansing, kay Kuya JJ at dun sa asawa ni Nanay Ansing. Alam mo kasi actually guys, ang pagkakamali dito alam mo kay Daddy Frankie. Oo. Pasensya na kayo guys. Yun lang naman ang para sa akin. Kasi kung sa simulat sa pool, sinunod ni Daddy Frankie, hindi siya nakinig kay Nanay Ansing. Kung sinunod lang ni Daddy Frankie yung kasunduan nilang tatlo, walang gulong ganito. Oo. Walang gulong ganito. Kasi ang tingin ko, hindi talaga magbabago ang desisyon ni Kuya JJ na ipahinto, wag nang ituloy ang bahay. Baka nga sa huli, sabihin pa ni Kuya JJ, tibagin. Oo, tibagin. Kaya, ang dito kay Daddy Frankie, katulad ngayon guys, kakapanood ko pa lang ng video na last upload ni Daddy Frankie. Ayun, yung sabi ni Daddy Frankie na yung mga materialis, tungkol sa mga materialis, anong sabi na naman ni Ansing? Akin na lang. O, di ba? O, ngayon, alam mo, naiintindihan ko si Kuya JJ. Biruin mo, 20 years nakakulong si Oliver diyan sa kulungan. Si Kuya JJ lang ang parang tumitingin sa kanya. Hindi makafocus si Kuya JJ kay Kuya Oliver dahil single dad siya, single dad. Siya ang nagtatrabaho, nagpapaaral siya ng college, wala siyang asawa. Oo. Siya lang yung nagpapakain kay Oliver sa loob ng 20 years. Kasi kung pinabayaan niya ni Kuya JJ si Oliver, siguro wala na yan ngayon. Si Ansing, dalawa sila, mag-asawa, nandyan lang sila. Bakit hindi alagaan ni Ansing nung mga panahon na yun? Oo guys, ngayon na may tumutulong kay Kuya Oliver, pilit niyang inaangkin si Kuya Oliver para alagaan niya. Oo. Ngayon, di ba guys, kung naiintindihan nyo yung video at mga sinasabi ni Ansing, ang sabi ni Ansing, gumawa ng kubo-kubo at idikit doon kay Kuya JJ yung bahay at doon na rin si Oliver. So, di ba guys, maliwanag na si Ansing, inaalagaan niya lang si Oliver ng dahil sa material na bagay. Kasi, bakit sasabihin ni Ansing na, idikit mo yung, idudugtong na bahay doon kay Kuya JJ at siya na mag-alaga. Di ba guys, kung mapapag-aralan yung mabuti, material lang talaga ang gusto ni Ansing. Oo. Material lang talaga, hindi pagmamahal sa kapatid. Ulitin nyo yung panoorin yung video ni Daddy Frankie. Ang sabi ni Ansing, kapag idikit na raw yung idudugtong na bahay doon kay Kuya JJ at ibibigay niya na si Kuya Oliver doon kay Kuya JJ. Di ba guys? Material lang talaga ang alam ni ang gusto ni Nanay Ansing. Hindi ganoon para sa akin guys. Kung talagang mahal niya yung kapatid niya, hindi ganoon ang kanyang sasabihin. Oo. Hindi ganon. Kaya kitang-kita talaga. Kaya alam na alam ni Kuya JJ yung karakas ni Nanay Ansing. Kaya kung bakit ganyan na lang siya magsabi kay Daddy Frankie na wag na lang ituloy yung bahay guys. So naiintindihan ko si Kuya JJ. Kahit man ako guys, siyempre kapatid ko yun. Kilala ko siya kung sino siya. So ang pagkakamali talaga dito, dapat talaga, pumayag nga naman si Kuya JJ na magtayo ng bahay, pero doon talaga sa pinag-usapan nila, dapat itinayo yung bahay. Okay sana,
At saka hindi masyadong malaki. Oo, kasi siyempre magugulat si Kuya JJ kung bakit aabot ng kalahating milyon yung pera ay yung ipapatay yung bahay samantalang si Kuya Oliver lang naman ang titira. 'Di ba? Pag sinabing kay Kuya Oliver lang, kasi 'di ba guys, kung babalikan natin yung mga video ni Daddy Frankie, 'di ba sinabi ni Daddy Frankie kay Oliver lang isang kubo-kubo, isang maliit na bahay, pero yung bahay na pinapagawa kasi ni Daddy Frankie malaki. Malaki na. Kung si Kuya Oliver lang naman ang titira, malaki na yun. Oo. At saka ang palaging sinasabi ni Daddy Frankie, 200 lang ang kanyang budget sa bahay. Ngayon, biglang naging 500,000 yung budget niya sa bahay ni Kuya Oliver. Tapos inilapit niya pa sa bahay ni Ansing. Ito si Ansing, magaling siyang, magaling siyang magsalita. Parang akala mo totoo ang kanyang sinasabi. Pasensya na kayo guys kasi yun lang talaga ang nakikita ko, 'di ba guys, kapag ilang beses ko na sinasabi na kung anong nakikita ko, yun lang ang lumalabas sa bibig ko. Kaya ito yung nakikita ko kay Ansing, kaya ito rin yung lumalabas sa bibig ko. Ngayon, ang balak naman nilang gawin, bibili si Daddy Frankie ng kubo-kubo. Hindi papayag yun si Kuya JJ. Kubo-kubo, ilang taon, bulok na. Siguro kung gigibain yun, tapos kubo-kubo ang bibilihin ni Daddy Frankie para kay Kuya Oliver, siguro malamang na pumayag si Kuya JJ. Pero yung ganyan, dudugtungan nila ng kubo-kubo para makadikit doon kay Kuya JJ. Parang sa tingin ko hindi papayag si Kuya JJ, mga kaibigan. Siguro papayag lang si Kuya JJ kung gibain yung pinagawang bahay. Oo. Tapos ngayon naman inihingi na naman ni Nanay Ansing yung mga materyales. Di ba guys, kung babalikan natin yung mga nakaraan, si Ansing naipaayos niya yung bahay niya. Lahat na yero na palitan, 'di ba guys? Si Kuya JJ anong ibinigay sa kanya? Wala, 'di ba? Maliban sa 5,000 sa pera na 3,000, 5,000, 'di ba guys? Kung babalikan natin yung mga nakaraan. So kaya syempre si Kuya JJ anong sabi niya? Ikaw na lang ang palaging nasusunod. 'Di ba nabanggit din ni Ansing na sabi ni Kuya JJ, sige ikaw na ang umalis ng Kawayan, total ikaw naman ang mabibigyan ng motor. 'Di ba guys, siyempre bilang nag-alaga kay Kuya Oliver sa loob ng 20 years, 'di ba? Hindi nakikita, dapat kasi si Daddy Frankie balance siya, pantay siya dapat. Kahit na ba binibigyan si Ansing ng mga pera ng mga sponsor, dapat si Daddy Frankie kinakausap niya yung sponsor. Hindi siya basta yung sunod ng sunod. Dapat binabalance niya yan. Kasi siya yung binibigyan ng pera. Dapat kinakausap niya yung nag-i-sponsor na ganito. Dapat hatiin natin para walang away ang magkapatid. Si Ansing nakakuha ng baboy. Si Kuya JJ wala. Nasamantalang siya yung nagsakripisyo sa loob ng 20 years. At hindi rin talaga natin maaasahan yan si Kuya JJ na maaalaga ng full time si Kuya Oliver nung nandoon pa sa kulungan dahil siya ay single parent. Nagtatrabaho siya, maaga pa lang wala. Siguro, sa pagod guys, sa pagod, dinadaan na lang siguro ni Kuya JJ sa pag-iinom ng alak para makatulog siya. May mga tao kasi guys na ganyan, na umiinom muna ng pampainit sa katawan para makatulog. Siguro si Kuya JJ ganyan siya. Oo guys, kaya mahirap mahirap i-judge din si Kuya JJ kasi unang-una single parent. Pero naaasikaso niya pa paminsan-minsan si Kuya Oliver na pakainin, bigyan ng tubig. Si Ansing hindi samantalang may asawa siya. Pero hindi niya naalalang bigyan man lang si Kuya Oliver ng kahit man lang tubig o kahit man lang pagkain. Lahat si Kuya JJ. Ngayon na mayroon ng pera si Kuya Oliver, ayan, inaalagaan siya ni Nanay Ansing. Subukan mo, kung ako kay Daddy Frankie, susubukan ko yan, si Ansing. Na hindi ko yan pupuntahan, hindi ko yan bibigyan ng ano. Di ba nabanggit ni Daddy Frankie na next month hindi na pupunta si Daddy Frankie dyan? Kaya
agad sagot ni Ansing, bakit? O, di ba? Kasi, ang akala siguro ni Ansing, habang nandyan si Kuya Oliver, ay habang buhay din na susuportahan ni Daddy Frankie. Yun ang pagkakaakala siguro ni Nanay Ansing. O, kaya, ngayon na ididikit na yung, may binabalak na idikit yung bahay doon kay Kuya JJ at bibili ng kubo-kubo. Pangit yung sabi ni Ansing. O pati si Oliver, alagaan niya, ganyan, di ba? Hindi ganun guys ang nagmamahal sa isang kapatid. Dapat doon, ang sinabi na Ansing, o sige, idikit mo na lang, o kaya, gawan mo na lang Daddy Frankie ng paraan, para wala na lang away, ako na lang ang titingin kay kuya, sa kuya ko. Dapat ganun guys, dahil si Kuya JJ palagi yan maaga pa lang umaalis na, pumupunta na ng budok at nagtatrabaho, at siya ay single father. Dapat nga ganun ang iniisip ni Ansing, pero hindi Kaya hindi mo talaga masisisi na ganun ang iisipin ni Kuya JJ na kukunin ang bahay pagdating ng panahon. Kasi sa pananalita pa lang ni Nanay Ansing, sa body language niya, sa tingnan mo ang bilis niyang akin na lang yung mga materialis, o di ba? Napakasakim niya, masama, pangit man pakinggan, pero suwapang ang ganun guys. Suwapang. Dapat nagkaroon na siya ng ganyan, napalitan na ng hero. Nagkaroon na siya ng baboy. O di ba guys? Dapat wag niyang lahat angkinin. O dapat ganito. O Kuya Daddy Frankie, kung hindi man maipagpatuloy itong bahay, maraming materialis, tanungin mo si Kuya JJ, baka kailangan niya. O para hindi masayang. Dapat ganun. Pero ang trabaho kasi ni Ansing, inaangkin niya lahat. Kaya nakakabwisit guys. Oo, nakakabwisit. Oo. Ako nga habang pinapanood ko, nanggigigil ako sa totoo lang. Nanggigigil ako kay Ansing. Oo. Dapat ganun talaga ang isipin ni Daddy Frankie. Dapat kasi magbigay aral to sa kanya. Dapat balanse kasi. Kapag may mga ganyan, balanse. Lalo na kapag yung may mga usapan. Dito. Sundin. Si Daddy Frankie sinasabi niyang wala siyang kinakampihan. Wala siyang ganyan. Mali. Sunod-sunuran siya kay Ansing Oo, si Daddy Frankie sunod-sunuran siya kay Ansing. Anong sabihin ni Ansing, sinusunod niya. Oo. O ngayon sabihin na naman na kubo-kubo, ganyan. O sunod naman siya kay Ansing. O ididikit niya sa bahay ni Kuya JJ yung kubo-kubo. Baka isang taon lang bulok na yun Oo. Baka ipapagiba niya yan. Kung ako nga ipagiba ko yung yung naumpisahan na yun, ipapagiba ko, ipababalik ko sa dati. Ngayon, na walang hollow blocks, walang ganyan. Ngayon, imbis na ibili niya ng kubo-kubo, patayuan niya na lang ng kwarto. Total, may mga materyales naman na dyan. Hindi yung ganyang kabunggang bahay na si Kuya Oliver lang naman ang titira. Kasi hindi talaga yan maiiwasan yung ganyang away. Hindi talaga, sa tingin ko talaga guys, hindi papayag si Kuya JJ na ipagpatuloy ang bahay. Malamang baka sa huli sasabihin ni Kuya JJ, mas maigi pang tanggalin yan lahat. Oo. Hindi yan papayag si Kuya JJ kasi alam ni Kuya JJ kung anong karakas ni Nanay Ansing. Ako nga guys, at sa mga iba pang mga nanonood, based sa mga comment na nababasa ko, nakikita nila ang naiisip ni Nanay Ansing, nakikita nila yung parang meron ako na nababasa na swapang, pero parang yun na nga, oo, parang ganun na nga. Kasi tingnan mo, kaagad siyang nakahingi kay Daddy Frankie ng mga materialis. Hindi niya man lang iniisip na yung kapatid niya, kapitbahay niya, o baka kailangan, baka may gusto rin simintuhin si Kuya JJ. O, di ba? Dapat kasi si Daddy Frankie, balance. Nandoon na ako na wala siyang pinapanigan, pero kumbaga mali yung pamamalakad. Mali yung ganyan yung pamamalakad. Kasi kung iisipin, binigyan na si Ansing ng baboy. Yung malaki niyang bahay,
napalitan ng Yero. Kaya nasasabi ni Kuya JJ na lahat na lang ikaw yung nasusunod. Kaya tingnan mo, sa galit ni Kuya JJ, sa stress na nararamdaman niya, ayun, nagsuntukan na. Ayun. Ganyan talaga ang mangyayari niyan. Oo. Magiging lamat na yan ang magkapatid, pati yung bayaw niya. Ganyan na. Kasi ngayon lang daw yan nangyari. Kasi nga, mali. Dapat talaga, doon talaga sa pinag-usapan. Yun, guys. So, di ba ako kahit, ganyan din ako, nanggigigil din ako kasi kakapanood ko pa lang kay Ansing eh. Kaya nga, di ba, kapag ako nanonood kay Ansing, pinapalipas ko ng 1 araw, 2 araw, pero pag ganito na, kakapanood ko pa lang, nanggigigil ako, guys. Nanggigigil talaga ako. Lalo na nung narinig ko na naman na yung mga materialis, inihingi niya na naman kay Daddy Frankie. Tapos ang sagot na naman ni Daddy Frankie, guys, inihingi ni Ansing yung materialis. Mali. Dapat sasagutin mo kaagad yung mga ganyang klaseng tao. Dapat sinasagot kaagad dyan. Huwag mong hingiin yung mga materialis na yan. Hayaan mo lang yan dyan. Huwag mong galawin yan kung ako kay Daddy Frankie. Oo. Kasi kapag ibinigay na naman niya kay Ansing, syempre yung isa sasama na naman ng loob. Dahil unang-una nga, si Kuya JJ yung nagmalasakit kay Oliver. Oo. Tingnan natin na hindi na pupunta si Daddy Frankie diyan kay Ansing. Alam mo kung ako, masasuggest ko lang, ibibigay ko yan si Kuya Oliver sa DSWD. 'Di ba? Total kinukuha naman ng mga DSWD ang mga katulad ni Kung ako niyan, para walang gulo, sirain yung bahay na pinatayo, ibigay si Kuya Oliver doon sa DSWD. Kasi yun naman ang gusto, di ba? Di alagaan ng DSWD si Kuya Oliver at si Bandang ang ilabas. Naawa ako kay Bandang. Oo, naawa ako. Alam mo, naawa talaga ako kay Bandang. Baka doon siya magkaroon ng matino naman ang pag-iisip nung bata kung bakit hindi ko maintindihan kung bakit ikinulong doon. Naawa ako kay Bandang. So, dapat ganun na lang. Gibain yun. Tapos, ibigay na lang si Kuya Oliver kay sa DSWD. Kasi, sabi naman ni Ansing, kung ididikit yung bahay kay Kuya JJ, ibigay niya na lang din si Kuya Oliver. Diba guys, masama ugali. Ganun lang yun. Guys, hanggang dito na lang muna ang aking pagkikipagkwentuhan sa inyo. Pasensya na kayo, medyo pag naiinis ka sa ako kay Ansing, yung pag-uugali ba? Madrama siya na madrama siya na akala mo puro totoo yung mga sinasabi, pero iba yung nasa loob nan. Kunwari, totoong totoo. Madrama siya, guys. Basta. So, guys, hanggang dito na lang ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo po ang channel ko at pindot nyo po ang bell button at piliin nyo po ang all para ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko. Pasensya na kayo, guys. At ako'y talagang nanggigigil talaga ako. Nanggigigil talaga ako, guys. So anyway, guys, magandang gabi po sa inyong lahat at good night at see you on my next video. Bye-bye.